Scorpio, this is your reading for October 10 to 15 or onwards kung kailan mo man ito mapanood kasi ito naman ay timeless reading, hindi naman po ito nag-e-expire. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers. Ayan. Kung hindi nyo alam yung ibang signs nyo sa chart nyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Yan. And kung ikaw naman ay bago dito, maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. At syempre, maraming salamat doon sa mga matatagal na dito. Sobrang na-appreciate ko po yung inyong support at pag-stick dito sa aking mga readings, pag-like and share, comments, yan, yung mga ganyan-ganyan. Special mention sa ating mga nag-avail ng subscriptions and membership. Naka-flex po yung mga names ninyo at the end of this reading, and pati naman sa mga interesado mag-avail, mag-book ng private personal reading sa akin, basahin nyo lang lahat ng description na nakasulat sa itaas or sa ibaba na itong video or sa patapusin nyo yung video kasi may mga details dun. Okay, so let's begin, Scorpio, by checking kung ano yung mga overall energies for 10 to 15 of October. Ano ba yung mga ganap, yung mga dapat malaman, yung mga unexpected. So, unang-unang lumitaw na card mo is House. And then, meron kang Mouse and Letter. Problema nyo ba yung mga rodent sa bahay nyo? Kasi may mga daga dito. O baka naman yan, namumroblema ba kayo? Baka dumadami yung daga dyan sa bahay ninyo. Oo. Problema talaga yan. So, ang solution ko sa mga daga, actually, fly paper. Ayan. Pwede rin naman yung mga rat poison. Kaya lang kasi kung may mga ibang pets ka, or mga bata, syempre, dapat nilalagay mo yun sa mga corners na hindi naaabot ng mga hindi dapat makakain nun. Pero yun na nga. Siyempre, maganda kung may alaga ka rin pusa, pero nag-work naman sa akin yung fly paper, actually, kasi minsan sobrang talino nila yung mga lason, hindi nila kinakain. Oo, minsan matalino pa sa tao to mga to eh. So, ayan, itong daga na to, kung hindi man ito about mga peste sa bahay mo, pwede namang hindi daga, ibang peste, kung may ibang peste dyan, like ipis or iba, kahit naman hindi animal. Oo. Mag-ingat ka rin sa mga tao na pwedeng, kumukuha ng palihim or naninira ng palihim sa'yo. O baka sinisiraan ka, kinukuhaan ka, hindi mo alam, nakukupitan ka na pala. Basta parang meron ditong something na unti-unti na nasisiraan ka na pala. May damage na pala, hindi mo namamalayan. So, yan. Pwedeng may magnanakaw literal dito. Ayan, mag-ingat sa mga, mga magnanakaw. Pwedeng yung iba dito, hindi kayo kalmado. Itong mga susunod na araw, Scorpio, nai-stress kayo. Ayan. Nade-deplete, nai-stress. O, parang meron something na mauubos. Ayan, baka meron maubusan ka ng, ng blank. Kung ano man ito. Kapusin, maubusan. O, kasi parang meron ditong kuha ng kuha. Hindi mo nalalaman pala na wala na palang laman. Naubos na pala. Kung ano may pinag-uusapan dito. Basta meron something na irritating, annoying, something na hindi mo ine-expect na naubos na pala, na wala na pala. Ayan. Tapos, meron something related din sa bahay or family. Oo, mga matters related sa bahay. Ayan, mag-ingat ka about magnanakaw ha. May binabanggit kasi dito about security or nai-invade yung privacy mo. So, either, both. Pwedeng both. Threat sa iyong privacy, threat sa security ng family mo or ng bahay. Kasi may magnanakaw eh. So, mag-ingat. Kahit may CCTV pa yan, mag-ingat. Okay? May mga matters na related sa mga ganyan, sa bahay, sa family. Oo. Pwedeng iba na i-invade yung privacy ninyo or nate-threaten yung security. Okay, mga kasulatan, mga pipirman, mga bills, mga documents, all forms of communication, written man ito, hindi. Pwedeng emails, phone calls,
Basta, may mga papeles, yan. Pwede rin itong mga information, news na hinihintay mo. Good or bad news man ito, may mga mensahe dito. Basta, may exchange ng communication or ng mga informations, no? Siyempre, hindi magpapakabog yung mga love life ng mga Scorpio ay kukuha tayo dito. O, diba? Yan yung ayaw na ayaw nyo eh. Ayaw na ayaw nyo ng love life, diba? My gosh. So, may regret dito. Ano ba yan? May pagsisisi. Merong hindi mapaghiwalay dito. Kambal to ko. Joke. May feeling guilty. Oy, ayan, may nagawa. Pero huwag kang mag-alala. Ano man tong problema na to, hindi kayo maghiwalay ng jowa mo, huwag kang mag-alala. Hindi naman mauuwi ito sa hiwalayan. Kasi ando naman lagi yung pagmamahal. Ayan, no. Meron lang sigurong mga nagawa dito and then pinagsisisihan din naman later, Scorpio. Kaya guilty naman siya dun. Kung siya yan, ha. Hindi ko alam kung ikaw yan o siya, tag mo na lang yung sarili mo dyan. Pero, yun na nga. Guilty naman to. Aminado siya. And nagsisi naman na siya, Scorpio, kung ano man tong nagawa niya. Ikaw man yan o yung person. Okay? And huwag kayo mag-alala, hindi naman to mauuwi sa seryosong hiwalayan. Kasi andyan nga yung pagmamahal. Andun pa rin naman yung commitment. So, masosolve nyo yan. Ibig sabihin, itong mga next days na ito, kung magkaroon man kayo ng mga ganyan-ganyan problema, masosolve nyo yan. Okay? Hindi yan magiging cause ng hiwalayan forever, o diba? So, kuha pa tayo ng iba pang additional na mensahe dito sa ating tarot deck. Rupya. Virgo energy. Yan. Virgo energy. Merong karing Leo energy and Ace of Swords, air sign energy. So, ayan. May hindi makontento rito. Ano ba yan? Sino kaya to? Hindi makontento. May katigasan ng ulo. May obsession sa kung ano man. Obsessed sa pera, obsessed sa wealth, obsessed sa position, sa status niya. Oo. Kung sino man itong person na ito, pwedeng yung earth sign yung tinutukoy dito. Either si Leo yan or si Virgo. Oo, itong tao na to may pagka-greedy siya. Nasisilaw siya sa madali siyang masilaw sa material, sa pera. Ayan. Or kung ibang meaning neto, kasi nakabaliktad siya, pwedeng ito ay something na hindi mo pwedeng asahan kasi hindi ito stable. Tao man ito, job, etc. Basta merong something na hindi stable this week. Meron din ditong pinagdududahan yung sarili niya mismo. Sarili niya wala siyang lakas ng loob. Dinadoubt niya yung sarili niya, dinadown niya yung sarili niya. Sino ba ito? Si Leo? Basta kung sino man to sa inyo, o may nakakadil ka rito. Walang tapang to, walang guts, wala siyang lakas ng loob, may to. May pagkalampa tong person na to. Inside hindi sa hindi yung lampag deer na laging nadadapa Natawa tuloy ako. Hindi yun ibig ko lang sabihin lampa, walang paninindigan. Walang strong character itong person na to. Ayan. Sabi nga kasi dito, ultimo sarili niya, dinadoubt niya, may pagka-weak, Sorry kung sino man yan. Pero, merong conflict na mareresolve with the Ace of Swords and dahil sa katalinuhan mo, sa diskarte mo, masosolve mo itong problema na to. Ayan. Magkakaroon ng breakthrough sa sitwasyon mo with the Ace of Swords and pwedeng ito ay isang decision to make itong week na ito. Baka may importanteng pagdidesisyonan. Ayan. Magkakaroon ka ng clarity about something. Pwedeng mga new ideas. Okay. Basta masosolve yung Ako, mag-ingat din sa mga sharp objects. May binabanggit din dito about surgery.
So, meron bang nakasalang sa surgery? Ikaw ba, a loved one, or kakilala mo? Basta. Tingnan na natin yung mga hindi mo ina-expect pero pwedeng mangyari. Kukuha tayo dito. Scorpio. Una-una, meron ka ditong rooster. Sabi dito, mayabang talaga. O, ito rin yun. Either itong Leo or Virgo energy. Kung sino man to. Napaka-arrogante na itong person na to. So, ito yung mga dapat daw na iniiwasan mo. Or mo na lang pansinin if ever na mag-cross kayo na itong person na to. Iwasan mo na lang. Kasi talagang, may kayabangan to. Oo. Baka ma-imber na ka o ewan ko. At dealing sa relationship with a younger woman, kung sino man ito, romantic man ito, hindi. No? Mas bata sa iyo. Ayan. Control your anger. Ayan na nga. O baka kasi hindi ka makapagtimpi kasi nga merong maingay dito. Madaldal, mayabang, arogante. Iwasan mo na lang. Sabi naman dun, iwasan mo. Para hindi na rin magkaroon ng... Remember, may warning about mga surgery dito. Danger. So, ingat ka. O, kasi ikaw din ang pwedeng mapahamak dito eh. Or magsisi kapag nag-give in ka dito sa emotion, sa galit mo. Avoid mo yung mga ganyan. Hindi worth it. At meron ditong ring. Ang ring is a symbol of commitment. A symbol of engagement, partnership, romantic man na partnership yan. Hindi, marriage. Yan, no? It's a symbol ng loyalty rin. Kasi di ba pag binibigyan tayo ng singsing, parang lalo na pag ini-engage na kayo na sa isa't isa, parang ganon. Basta merong bond dito, may commitment, romantic man ito or hindi. Itong week na ito, kung ano man yun. Baka may dadaluhan kayong engagement, no? Or kasal-kasal. Wow! Horseshoe, paborito ko to. Iswertein ka, Scorpio. Expect mo na yan. May magagandang bagay pangyayari para sa iyo, papabor sa iyo. Kasi may swerte ka o yung horseshoe. And for your last card na hindi mo ina-expect, meron kang bouquet. Wow! Makaka-receive ka ng compliments, papuri, romantic man yan, from a secret admirer, o meron mga nagkakakrush sa'yo or napapabilib sa'yo this week, nai-impress sa'yo, natutuwa sa'yo, nakukyutan sa'yo, lahat-lahat. So, yan, Scorpio, yung reading mo. Hopefully, makatulong sa'yo yung mga information na nakuha natin dyan. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.